At this point, let's get the reaction of Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas on those developments. We have him on the show today. Welcome to Morning Matters. Good morning. Sorry. There you go. Okay, just maybe we can take your reaction to the statements of Congressman Romulo. Unang-una dito nga po sa revised RRR sa Anti-Bullying Act of 2013. Institutionalizing the learning formation officers or discipline officer, and also cyberbullying as a defined act, and gender-based bullying also under the definitions of bullying as a whole. Yeah, maganda siya, no? In fact, ito na rin naman yung mga sinusulong ng ating mga advocates, no, si sa Ben. Kasi itong batas, no, itong Anti-Bullying Act ay, well, this more than a decade, no, mula nung naipasa ito, no, and it was the then Congressman Angara, no, who initiated, no, who sponsored the bill. Kaya siguro parang pet project ang dating nito, no, para sa kanya, napaka mataas yung kanyang stake, no, dito sa usapin na ito, no. At ngayon siya ay secretary na nakita naman natin yung mga development, no, as to the appreciation, no, of the policies, no, as regards to this anti-bullying. Tama rin naman po ito, no, na it has been expanded, no, at na-define natin, no, yung iba't ibang mga conditions, no, mga pagkakataon, no, mga situations, no, that bullying exists, no. So maganda po, no, at dapat po itong maipatupad sa ating mga paaralan ngayon. Although hindi pa yata ito na ilalabas, no, Ms. Gretchen, no, as DepEd order, I think. Mukhang madadagdagan po ang trabaho ng ating mga guro, ano? Kasi yun nga po, kulang na nga po sa guidance counselor, pero ito may bago nga pong role, itong learning formation officer or discipline officer. What are your thoughts on that? Because we have yet to increase capacity and staffing on in our public schools. So paano po kaya mag-a-adjust itong mga paaralan po natin? Ano pong inaasahan po ninyo? Well, ito namang mga discipline officers natin dati, no, na tinatawag namin na learner formation officers, no, ay ito naman ay dedicated. At sana ngayon, no, dito sa ginawang amendment, sana ito ay isang dedicated person. Hindi naman sana yung teacher pa din, no. Well, kung teacher siya, no, kasi wala namang ibang pagkukunan, no, kundi yung ating mga teacher din, no, dapat siya ay yun lang yung kanyang ginagawa. Diba? Kaya nga napaka-importante talaga. Dapat, no, like, for example, no, I could relate it, no, to the system, no, of appointing guidance teachers. Diba? Na hindi naman talaga guidance counselors. Tapos yung mga guidance teachers natin na sinasabi, sila rin ay mga full-time teachers. No? Nagtuturo din sila. Meron din silang subjects na hinahawakan. No? Sana ganun, hindi ganun, no, yung mangyayari dito sa learner formation officers, no, or discipline officers, no. Kaya nga hindi natin tinatawag na discipline officers kasi medyo nakakatakot, no. At nung mga unang panahon kasi parang yung guidance counselor din ang nagiging discipline officer, no, which alam mo, kaya nga medyo natuwa ako sa iyo nung binanggit mo kanina na meron parang Miss Minchin, no, doon sa ating schools. Kasi alam mo dati, Miss Gretchen, no, yung ina-appoint, no, na guidance counselor sa school na mga teacher din ay yung pinakamatapang na teacher, no, doon sa eskwelahan, no, sa ating mga public schools. Na parang mali yata, no, yung concept. Kaya at least meron na tayong guidance counselors. Kung hindi man guidance counselors yan, at least, no, according to our new law na meron na ring IRR, no, itong mental health, no, service, no, basic education, no, meron na tayong mga guidance advocate, no, meron na tayong mga gano'n, no, na kasi hindi naman talaga, kanina binabanggit ni Congressman Romulo na abutan ko, no, talagang walang nag-apply na guidance counselor sa DepEd, no, dahil para maging guidance counselor kinakailangan, no, ang requirement mo diyan, no, yung qualification standard po niyan katumbas ng master's degree. Tapos ang sweldo mo katumbas, no, nung entry level position ng teacher, which is teacher 1 at salary grade 11. Yung master teacher 1, ano, na ganoon kataas yung qualification for a guidance counselor, that's salary grade 18. May difference po, no, na well, almost 20,000. Yeah, more than 20,000, ano, yung sweldo po niyan, ano. Kaya wala talaga nag-a-apply, no,
na guidance counselors, no, dito sa Department of Education. Itong batas na ito, no, I think 12080, no, if I'm not mistaken, ano, ito yung sumasagot dyan. No? So, medyo nag-redefine tayo, no, ng guidance and counseling. No? At it was an amendment to the Guidance and Counseling Act. No? Kaya dapat po talaga itong mga batas na ito, Ms. Gretchen, kaya ako binanggit din, ano, ay pareho itong napaka-importante kasi hindi pa pwedeng mag-exist lang, no, ng sarili niya, no, yung Anti-Bullying Act, no. Hindi pa pwede na discipline lang yung pinag-uusapan natin, no, sa bullying, no. Hindi pa pwedeng punishment lang, hindi pa pwedeng kung ano lamang, no. Kailangan dito may isa itong mahabang proseso, no, ng sistema, no. Ngayon nga kasi alam mo pinakamahirap sa amin ngayon sa mga teacher yung kultura, no, yung culture of violence parang nade-develop no, among our learners, no, at nakita naman po natin ito, no, in the recent past. In fact, 2 weeks ago ang daming cases natin, ano, na naitala, no, ng mga violence, no, na ang gumawa ay mga bata, no, sa kapwa bata and worse, no, pati sa teacher. Meron pa isang namatay, no, doon sa isang teacher sa Lanao del Sur. Okay, at least this provides a clearer framework of the roles and responsibilities of our educators. But do you think this effectively, the revised RR effectively addresses the gaps dito po pagdating sa bullying? Kasi po may clear underreporting of bullying incidents in schools that is influenced by an incentive system that rewards schools for reporting 0 cases. This is, of course, from the EDCOM report. What do you think is the challenge there in terms of identifying na ito po ay bullying na? Saan po nahihirapan ng ating mga guro pagdating po doon? Well, alam mo, meron tayong ganyan, but still, no, sa buong mundo tayo pa rin yung may pinakamalalang cases ng bullying reported. No, medyo kumbaga restraint na po yan, pero sobra pa din yung taas, no. Tinawag na nga tayo na bullying capital of the world, no. So mga ganyan kita dapat may mag-dismantle, no, the mere idea, no, na pag-incentivize, no, doon sa zero bullying. Dapat walang ganito, no. In fact, ito po, no, dito sa bagong IRR meron dito isang provision no, na yung anonymous, no, na reporting ay pwede. Diba? And it is actually encouraged, no, na yung mga anonymous reporting. No? Tapos meron din ditong I think, no, meron din ditong provision, no, na para doon sa retaliation. Diba? Yung retaliation para guarded, no, yung mga report, no, ng mga bata kahit sila ay anonymous, no. So sana pag ganito, no, kasi habang hindi natin ni-recognize, no, that bullying exists, no, abay mas may problema po tayo dito, no, mas malaking problema po ito, no, in the future, no, kasi baka sa labas mag-awa yung bata, mag-abangan yung mga bata, magdala ng kutsilyo, and well, we saw that last year, ano po, no, may dalang kutsilyo because of bullying, no, tapos nagsaksakan, no, yung mga bata, no, namatay yung isa, di ba? So ibig sabihin, to prevent, no, these cases, no, further, dapat po ay talagang harapin ito, no, ng ating mga paaralan, no? And wala namang masama, no, to encourage, no, our learners, our students, no, to report, no, itong mga bullying. At yung mga teacher naman po natin, no, of course, no, dahil nga bago itong IRR, no, hindi pa ito na i-cascade, no, sa amin, no, sa ibaba, no. Kaya mukhang kailangan po pa rin talaga nito na itong provisions ng IRR po na ito ay patalakay, no, dito sa ating mga guro. At sa mga magulang din, no, sayang natapos na yung first PTA meeting, no, nung mga natin, ano, pero meron namang parating na second quarter, no. First quarter meeting natin na po, no, ngayong in 2 weeks, no. So kaya at least makakausap namin yung mga magulang para ma-orient din yung mga magulang dito sa bagong IRR kasi nung July, I think, no, yung PTA meetings, no, luma pa, no, yung IRR na pinigay natin at saka yung child protection policy. So medyo kinakailangan po talaga ito. Ang daming policy natin, no, Ms. Gretchen, sobra, no. Ang daming policy natin. Ang kinakailangan nga talaga ito, no, ma-unify, no, itong mga policies na to, no. Baka naman yung iba dyan ay nag-doble-doble na. Like under child protection policy, we also have this
definition of bullying, di ba? Meron tayong binabanggit na positive discipline, di ba? Yung positive discipline naman na ito, no, ito naman yung dapat din na gawin at gamitin ng ating mga guidance officers. No? So, kinakailangan ayusin po talaga yung ating mga pulisiya. No? Baka sobrang dami ng ating mga policies. Kailangan din na i-review. No? So, but this one, this IRR amendment is a welcome development. Sir Benjo, tinitignan ko nga po itong batas Yeah. natin dito sa RA yung 10627, the Anti-Bullying Act of 2013. Saan po mahahanap yung mga penalties pagdating po dito sa bullying acts? Is that determined by the educational institution? At iba-iba po ba yan? Kasi ningli, ganun po. No? Kasi ang eskwela, pag tinignan po natin itong anti-bullying law, kasi ito ay school no, nasa school ito, no, school situation po ito, no, at physical na school, no. So hindi pa po kaya nga in-expand ito, isinama na pati yung cyberbullying, yung gender-based bullying, isinama na po ito, no. Ngayon, doon natin makikita, Ma'am Gretchen, doon sa IRR, no, yung punishments, no, or yung not necessarily punishment, sorry, no, disciplinary actions, no. Parang wala ho tinitignan ko, parang wala ho. Oo. Yes, wala po. Pero yung mga eskwelahan po kasi natin, Ms. Gretchen, ay meron po silang power, no, na gumawa po ng kanilang rules on discipline. Kasi ang nandyan lang sa IRR ay yung level, no, yung level lang ng supposed violation nitong bill. May level 1, may level 2, may level 3. No? Kaya nga po, 2 weeks ago, no, yung ating DepEd NCR ay magsasagawa no, nung meron kaming consultation na ginawa, no, magsasagawa yung DepEd, magbubuo yung DepEd NCR ng Safe Schools Policy. No, so, ang aming unang reaction doon ay mukhang hindi naman dapat ito sa DepEd NCR lang. Dapat gawin itong national. Kasi itong Safe Schools Policy po na ito, ay sumasagot na ito. No? At parang, pag binasa mo, parang siya na, yung IRR, no, ng anti-bullying, yung safe spaces, no, nung juvenile justice, no, act, no, at marami pang mga policies na may kinalaman sa mga bata. I hope this IRR does clear all the gaps in our law, and hopefully we do see some improvements in the numbers once we take a visit at this, the results of course, the implementation of the revised implementing rules. And we hope it does make its impact in our schools. In the meantime, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panahon at sa pagkakataon. We have Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas commenting on the recent revisions to the law. Thank you, Mr.